First day namin sa Hong Kong, nag-food trip agad kami sa Temple Street. Eto kasi yung hindi namin napuntahan last time, kaya paglapag namin, nag-food trip agad kami dito. And guys, masarap naman talaga mag-food trip, lalo na pag ganito yung weather na sobrang lamig. So nag-ikot-ikot muna kami bago kami pumili kung anong kakainin namin. Sa sobrang dami kasi halos lahat gusto naming tikman. Na-enjoy namin guys yung food trip kasi yung mga kids nakisama din at nakikain din sila. This one is a good start for our Hong Kong trip dahil busog na busog at craving satisfied si Daddy. For dessert naman, nagtanghulo si Atoya and si Liam. After that, bumili na nga kami ng tag-iisang octopus card namin kasi yung MTR ang magiging mode of transportation namin dito for our whole trip. Hinatid na rin namin sa Hilton yung kapatid ko tsaka yung mga bata kasi dumating na rin from New Zealand yung brother-in-law ko. Nagtataka nga guys si Madam Atoya bakit daw sobrang nice ng hotel nila Tinang tapos kami daw ay hindi. So in this video, isi-share ko nga rin sa inyo kung saan kami nagstay. So this is the famous Chungking Mansion sa TST and I saw so many negative comments online. Pero sa kabila ng mga negative comments, we tried it and our hostel is actually pretty clean and peaceful. Last time kasi sa Panda Hotel kami nagstay, kaso malayo talaga siya from the airport. My sister actually offered for a good hotel, pero ako na kasi mismo yung nanghihinayang. Last time kasi that we went here, tinutulugan lang naman namin siya, then pagkagising, pagkaligo, umaalis din kami maghapon. Kaya I told Daddy Rog na this time hindi tayo gagastos ng malaki sa hotel, pero syempre I will make sure na komportable pa din naman tayo. So eto kasing binook ko na to, inisa-isa ko talaga yung reviews and so far maganda talaga yung mga reviews niya at unang-una sa lahat, Pinay kasi ang naglilinis at bantay. Papunta pa nga lang, nag-e-expect na ako ng worst case scenario na lilipat kami ng hotel kapag hindi talaga siya okay. But surprisingly, our room is comfortable, kompleto yung gamit, and it's not really as bad as the internet made it out to be. Plus pa dyan guys, na sobrang convenient talaga yung area na to. So for 5 nights, around 16,000 pesos lang ata yung binayaran namin. All throughout our stay, free water na rin kami dito. Wala rin siya guys foul smell, wala rin siyang amoy kulob or anything. Siguro dahil Pinay nga ang caretaker, kaya malinis talaga yung room. So ang downside lang dito guys is ganito yung lalabasan mo ng hostel. So medyo magulo siya. Tapos sa elevator, maliit lang yung space, kaya may times na pipila ka talaga. But other than that, what's important is the room is clean, comfy, and safe, so it served its purpose for us. Then, paglabas mo ng Chungking Mansion, eto na agad yung bubungad sa'yo. Very convenient talaga yung area. At dahil nagdrama nga nung una si Atoya, bakit maganda daw ang hotel nila Tinang, I simply said to Atoya that be thankful and grateful for what we have. Si Tinang kasi merong baby Zoe na kasama at kailangan talaga nila ng nice hotel for baby Zoe. Pinaalala ko rin sa kanya na nung last time na nandito kami, nice naman yung hotel namin. We asked her if she's comfortable with the place kasi kung hindi, pwede naman kaming lumipat. And as expected from Atoya, naintindihan naman niya at the end of the day kung bakit magkahiwalay kami ng hotel ng mga pinsan niya. Kasi ako guys, personally, nanghihinayang ako sa 8 to 11,000 per night. Tapos tutulugan nyo lang at maghapon din kayong wala. Pero syempre guys, depende pa rin yan sa tao. In our case kasi, manageable naman siya sa amin. It's comfy and clean. Meron din kasi kaming nakasabay na bata sa elevator na nagre-reklamo nga sa hostel nila. So meron din talaga sigurong places sa Chungking Mansion na hindi bearable. But for us, we got lucky and na-enjoy naman namin yung stay namin. Kasi just like this night, sobrang lapit lang niya sa mga tourist spots, kaya nilalakad lang namin from the hostel. Thank you guys for watching. Bye everyone!